Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang feeling or nangyayari sa mga water signs. Paalala na timeless at general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito ikaw. At kung kailan mo napanood ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Two of Wands. Pinapakita na gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Unti-unti mo itong binabago kaya ang ilan sa inyo may mga decision kang gagawin. At saka gusto mo ng panibagong challenge sa buhay mo. Pwedeng mag-iba ka ng trabaho o kaya sa ibang lugar ka magtatrabaho o kaya ibang bansa. At saka pinapakita rin na sa pakikipagrelasyon, mas attracted ka sa foreigner. Marami ka pang gustong patunayan or ma-achieve sa buhay. Kaya ginagawa mo ito or naiisip. Marami kang gustong ma-achieve at baguhin sa sarili mo. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards. Itong nutrition, ibig sabihin, gusto mo talagang maging makulay yung buhay mo. At saka ang ilan sa inyo nakakaramdam ng pagka-bored. Kaya gusto mo subukan yung ibang challenge naman. Leadership. Pinapahiwatig ng mystical card na yung mga pinaplano mo, hindi mo gagawing plano lang, kundi aaksyonan mo ito. Career change, o yun talaga, diba? Gusto mo talaga ng pagbabago lalo na sa career. At saka determinado ka talaga na ma-achieve yung mga dreams mo at matutupad ito. Yan yung feeling or ang nangyayari sa ilan sa mga water signs. Ipagpatuloy natin, kuha pa tayo ng 3 cards. Para malaman pa natin yung ibang detalye patungkol sa sitwasyon mo. Two of Swords, the Hermit, 6 of Pentacles. Ang ipinapakita sa akin ng mga cards na ito ay yung maging inspirado ka sa mga decision na gagawin mo. Ang laki ng pangarap mo para sa sarili mo at saka pangarap para sa pamilya. Kasi gusto mong makaahon na kayo ng pamilya mo sa problema sa finansyal. Pero sa umpisa talaga magkakaroon ng pagkalito sa iyo pero mapagtatagumpayan mo kung ano man yung mga pangarap mo. Kumbaga nasa madilim na tunnel ka at nakikita mo na yung liwanag. At nakadalawang cards ka na gagawan mo to ng aksyon. Sa career naman, gusto mo ng panibagong challenge. Lalo na't nakadalawang cards ka na nabobore ka na sa career mo. At saka kung gusto mo magpalit ng trabaho, isipin mo yung cause and effect nito sa iyo. Pinapakita na magaling ka sa trabaho mo at nadadamay ka sa pagkakamali ng iba or trouble ng iba. Pero hindi sumasama yung image mo. Nadadamay ka kasi hinihingi yung opinion mo. At saka magaan din ang loob ng mga katrabaho mo sa iyo. Ang ilang single naman, meron kang person na nagugustuhan pero hindi mo to gustong ipaalam. At ang advice ng cards, baguhin mo yung mindset mo. At saka, yung presensya mo ang importante.
Yung pagiging open mo at saka mapagbigay, yan ang reward na matatanggap mo mula sa universe para makilala yung the one. Sa mga nasa relationship, kahit mahirap man ito gawin, pero kailangan yung pag-usapan ng person mo, yung future ng relationship nyo. Kaya kayo nagkakaroon ng person mo ng problem dahil sa kakulangan sa connection or oras para sa relasyon. Kailangan balansehin ang relationship kasi yung relasyon nyo ng person mo ay merong future. Kung hindi kayo naayos, ibig sabihin matagal nang nakapag-decide yung person. Page of Swords in reverse, the World at King of Pentacles. Magkakaroon ng misunderstanding sa sitwasyon mo. Mararamdaman mo na hindi totoo itong person na ito. Pero kailangan mo pa rin i-control ang emosyon mo or galit at maging makatwiran sa mga bawat sasabihin or opinion. At anumang sitwasyon ang kinakaharap, kakampi mo ang universe kasi pinapakita na wala ka namang ginagawang masama sa kapwa. Naka-2 cards ka na magiging mas matagumpay ka kaya ito yung bigyan mo ng pansin. At manatiling humble anuman ang tagumpay na makamit. Sa money, maglo-loan ka. Gagamitin mo ito sa pamilya, sa business o kaya sa trabaho. 2 cards ang nagsasabi na meron itong magandang resulta at saka hindi mo na po problemahin yung financial. Ang warning kapag nagkaroon ka ng money, isave mo yung iba. Kasi kakailanganin mo muli ng financial in the near future. Sa mga single, kung ang tagal mo nang sinusuyo yung potential person para maging kayo, huwag mo nang asahan. Kasi mapaglaro itong person na ito, gusto niya pinag-aagawan siya. Pero hindi yan pahihintulutan ng universe dahil sa makakakilala ka ng person na ready na para mag-commit sa relasyon. Hindi niya patatagalin or hindi ka niya paghihintayin. 2 cards na yung nagsasabi. Ang ilan naman na nasa relationship, hindi mo nasasabi sa person mo yung mga sama ng loob mo. Pero 2 cards na yung nagsasabi na babawi yung person mo sa iyo sa mga pagkukulang niya. Wala naman kasing naiisip yung person mo kundi yung maging stable yung pamumuhay nyo. Kaya nawawalan siya ng time sa'yo or hindi na siya nagiging sweet. 8 of Swords, the Magician at the Moon. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na hindi ka trap sa anumang sitwasyon. Kailangan mo magpatuloy sa buhay kahit na may mga challenges man na dumating. Kasi makakamit mo yung mga pangarap mo. Hindi ito ilusyon. Sa kalusugan naman, naka-2 cards ka na para sa mental health issues. Kung nararanasan mo ito, kailangan mong magpatingin sa doktor o kaya magpa-therapy. Kailangan mong masuri kung ano ba talaga yung health problem mo para mapalagay ka. At saka alam mo kung ano yung tamang gamot na iniinom. Ang ilan sa inyo ang problem ay patungkol sa hormones. Sa mga single, kung meron kang problem sa sarili, kailangan mo munang ayusin ito. Para makaiwas ka sa panibagong problema at saka nang makilala mo ng husto yung potential person. Marami kang kailangan alamin at kailangan malaman sa potential person lalo na kung interesado ka sa kanya para hindi mo na maulit kung ano man yung maling cycle sa nakaraan.
Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na wag mo masyadong damdamin kung ano man yung problema nyo ng person mo. Para marami kang malaman sa person mo, wag mong ilayo yung sarili mo. Kailangan nyo ng communication. Na para maayos ang problema nyo ng person mo, mawala yung gumugulo sa isip mo, misunderstanding at saka pagtatalo. Ito yung final card na Nine of Swords. Maharap mo na kung ano man yung mga takot mo o kaya pag-aalinlangan. Mas bibigyan mo ng atensyon yung positive energy, yung abilidad mo, at saka magkakaroon din ng limitasyon. Mas makakabuti din na wag mo nang lingunin kung ano man yung mga nangyari sa nakaraan kasi mas magiging maayos na yung buhay mo. At saka sa paikipagkapwa, magiging mapili ka na rin sa mga taong pakikisamahan. Mas pinapairal mo na kasi yung maturity kaysa sa magdamdam. At saka pangalawang card na ito na wag nang balikan kung ano man yung nangyari sa nakaraan kasi mas positive yung future mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Alamin pa natin yung last na message sa'yo ng mystical cards. Animals, naiintindihan mo na at saka nalalaman mo na rin kung paano makipag-communicate ng kalma at may pasensya. Magtiwala ka rin sa guide mo or sa universe. Sensitivity. Connected itong card na ito at positive kasi natututo ka ng makiramdam sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyo. Nakakatulong ito sa iyo sa paikisama sa kapwa ng makatwiran at tama. Alamin naman natin yung charms. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo or kung ito ba yung zodiac sign niya. Ito yung nangunguna na zodiac sign sa reading na ito. Pwedeng zodiac sign mo ito or zodiac sign ng person mo. Ang zodiac sign ay Taurus.